Yo, what's up mga kaurago natin? And for today's vlog, ay nako. Hindi ko ma-explain guys kung anong masasabi ko dito. Ang pangit na masyado ng community ng YouTube, hindi na masyado maganda yung lumalabas ng mga videos. And so guys, panibang vlog na naman, panibang video naman. This is Princess Suko, #1, Bicolano influencer. So na yun guys, sa pag-uusapan natin is another issue na naman for today's vlog about dito kay Boy Tapang. So si Boy Tapang na naman guys is nakita ko kagabi yung balita. Um, Binalita siya dahil kalaban niya is ano, binalita na naman siya sa TV dahil sa paglabag sa isa na naman na kaso dahil sa paggawa niya ng saranggola gamit ang pera. Isipin mo na lang yun, 1 million pesos gagawin mo sa saranggola nang walang permisyo sa Bangkong Sentral or kahit ano pa yan, kahit hindi yan permisyo guys, bawal na bawal talaga yun gamitin yung pera or kahit anong bagay, mapunit o ano, hindi pwedeng gamitin yung pera sa ano, kasi ang daming, ang hirap guys gumawa niyan, akala nyo hindi sa proseso, ang hirap talagang gumamit. Ang dami na guys nahihirapan sa panahon na yon, tapos nagsasayang si Boy Tapang ng pera date na yung taon na to. Isipin mo na lang yan. Isipin nyo na lang guys, ang dami na yun sa panahon na yun, nahihirap na yun dahil makaipon or makapagtrabaho para makawala ng pera guys. Or kumakayod para lang sa pera. Isipin mo ito sa Boy Tapang, napakalaki-laki ng blessing na dumating sa kanya at inabuso lang niya yung kanyang mga blessings. Isipin mo sinong taong gagawa ng saranggola gamit ang pera? Sino? Isipin nyo na lang yan guys. Isipin mo, siya lang yung nakapaggawa niyan. Alam naman natin magandang content, maganda, kakaiba na naman, pero hindi niya inisip muna kung saan, hindi ba niya inisip na pwedeng mapahamak siya nun dahil dun sa pera na yun na ginawa niya dahil gamit para lang maging saranggola. Kahit sabihin natin tumulong-tulong lahat ng mga vloggers doon, pero sirang-sira yung pangalan ni Boy Tapa at yung mga iba vloggers na tumulong doon, sayang talaga ng effort. Isipin nyo, kung para sa akin, kung alam ko naman yung sistema nung gano'n na pinapakita ni Boy Tapa ng content is yung parang ginagaya niya si, tulad nito, nakasulat dito, ayan, si Mr. Beast. Si Mr. Beast, guys, sa isang araw, sa isang video, gumagawa siya. Talagang napaka-quality content, talagang may aral ka na mapulot. Ito kay Boy Tapang maganda na sana, pero lumabag siya sa act. Isipin mo, Bangko Sentral na yung naging kalaban niya. Pero isipin mo, pumunta pa sa bahay nila. So, ito naman yung ito picture natin. So, tingnan, pumunta pa talaga yung Bangko Sentral sa bahay niya para ayusin yung problems. Isipin mo, sino kasi yung gagawa ng ganitong klaseng content na napaka-delikado at hindi niya inisip na pero ikasira yan ng ano natin, bansa natin dahil sa paggawa niya ng ganyan. Isipin mo, ang hirap ang gobyerno gumawa ng pera na yun eh. Isipin mo tayo, hahawak na lang pero sila, isipin mo, papagurin ka para magawa yung 1,000 pills mo. Isipin mo, sa isang 1,000 pesos guys, ang hirap niyan gawin. Isipin mo, kahit anong klaseng ano yan, bago yan guys mahawakan natin is dadaan mo na yan sa maraming process. Like isa po 1,000 pesos, nakita mo na yun, ikaw is wabaldasin mo na lang yan, bibili mo na lang, pero hindi mo alam kung gaano ka hirap gawin yung pera na yun. So, yun ang maiisip ko. So, masasabi ko lang kay Boy Tapang, next time, Boy Tapang, ayusin mo yung content, alam mo improvement ng content mo, naging million views ka, deserve mo lahat ng mga meron ka na yun, pero ang payo ko lang sa'yo is, next time, bago ka gumawa na content na mga talagang kakaiba, isipin mo muna dito kung maganda ba yung content na ilalabas mo, kung may matututunan ba yung viewers mo, or mapapahama ka ba sa gagawin content mo, o maganda ba yung content mo. Kasi yung content na
nilalabas mo sa vlog is hindi masyado advisable sa mga sa mga bata. Minsan yung alam mo yun, nung nangyari last time na mga delikado na mga videos niya, yung about ng kay White, ganyan. Mga hindi pwedeng ipalabas sa mga bata. Yung sa prinsipyo mo, pinapalabas niya, pinapakita niya. So, ganun guys, yung issue na to, na lumalabas naman kay Boy Tamang is talagang sign to na kailangan niya magbago, kailangan niya talagang baguhin yung sarili niya at yung mga contents niya kailangan niyang baguhin. Mas sanay pa nga ako guys na yung mga content niya, mga mukbang, balik na siya sa mga mukbang, mga lugar niyang talagang makita mo, puro nature, mga magaganda. Ganun ang magandang vlog kaysa yung ibang-iba na kasi si Boy Tapang na yun guys, no, compared dati. Dati kasi may mga ganun lang siyang content na yun, iba na kasi puro hype na eh. Tapos yung meron pang linabas na tawag dito yung Mustang na dinala niya sa Cebu. Ang dami-dami guys, ang dami, super dami ng mga hype niya guys, pero hindi ko gusto yung mga ganun na content, pero gumagawa ako ng ganun content, pero nasa tama lang at wala na tatapakan na viewers. So, ganun guys, kung gusto mo mag-content na maayos, ayan. So, ayan, for today's video, sana na-enjoy nyo yung ating vlog about dito sa reaction ko kay Boy Tapang. Yung saranggola, yung 1,000,000 na ginawang saranggola lang na yung 2024, isipin mo, Boy Tapang, ayusin nyo na. Next time, bawi-bawi ka na lang at baguhin mo lahat ng mga contents mo. Yun lang masasabi ko sa iyo, bro. And congrats sa iyo sa mga blessings na natanggap mo at okay lang yan kahit nababash ka. Basta ayusin mo yung content mo at isipin mo muna kung maganda ba yung ilalabas na content. Kung maganda ba or ikakatulong ba yun ng or ano mo ba yun, pahamak mo ba yung video na yun, wag mo na ituloy. Pero kung maganda yung video, ituloy mo ba. And see you. Si Mr. Zuko, nagbabalik na naman. Ay, ito lang si Mr. Su at dito tayo natatapos. Picolan Influencer number 1. And subscribe now. Don't forget to like and subscribe sa bagong mga videos ko guys. And peace out. Peace. See you sa next video guys. Peace out. Peace sa Zuko lang. Saka lang. Peace.